Hey mga brods, ito na nga Mikey Williams, parang nga daw may pinapahiwatig at parang may text nga rin daw ito sa San Miguel Beermen. Dahil syempre mga brods, ang tagal na rin ni Mikey Williams na hindi pa rin na-secure yung kontrata nito sa Converge, 5-year exers. Tapos tignan nyo naman yung Converge, ang daming mga tradings ngayon na nangyayari after ng rookie draft 2025. So isa na rin sa mga gusto nilang isettle, ito pong kay Mikey Williams, pero hindi nga nila maayos yung kontrata nito dahil ito pong si Mikey Williams, napakakulit mga kabrods. Kaya ito, parang gusto nito i-trade na sa ibang koponan. So ito na nga mga kabrods, San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin isa rin ito sa mga puntahan ni Mikey Williams kapag hindi sila nagkaayos dito sa Converge Fiber Xers. Alam din naman natin ang SMB ay nandito rin kasi si Chris Ross. Yes, si Chris Ross lang din naman yung tumulong din talaga dito kay Mikey Williams dati nung hindi pa ito kilala masyado sa PBA bago ito rin mag-PBA. Kaya ito po mga kabrods, ayon din sa mga reports and rumors natin, ito pong SMB balak na lang offer ng maayos. Ito pong si Mikey Williams, hindi man nila tataasan yung offer, hindi man doon kasing taas ng gusto ni Mikey Williams, pero mas mataas naman sa offer ng Converge Fiber Xers ang i-offer ng SMB. Alam din naman natin ng SMB kumuha rin ng rookie na parang import na katulad ni Chris Miller. Pero ito, pantapat lalo, pangpalakas ng pwersa lalo kung makukuha nga daw kasi nila. Ito pong si Mikey Williams. Sabi nga nila, sobrang tiba-tiba na ng SMB kung makuha pa nila si Mikey Williams dahil kaka-champion lang ng SMB, di ba? Ngayong All-Filipino Cup last season. Sinibak yung TNT Tropang Giga, tapos susunurin na naman nilang Governors. Kaya gusto nila magpalakas lalo kasi yung Governors, ibang kwento na itong mga kabrods. Baka yung import na yung bumubuhat kasi sa mga iba't ibang kuponan, kaya kailangan din nila ng dagdag pwersa sa SMB. Ang SMB kasi medyo malas din kasi sa import itong SMB mga kabrods. Yes, aminin na natin na ilang beses sila nagpapalit ng import sa isang conference lang. Mga 3 to 4 na import ang kanilang pinapalitan, di ba? Pero ang SMB, kung magkaroon ito ng maayos na local super scorer na katulad ni Mikey Williams, well, kahit sinong import pa yan, mas lalo silang lalakas mga kabrods dahil may support sila sa locals, dahil ang mga locals din ng SMB minsan dumedepende sa import, tapos minsan inconsistent din sa Governors Cup katulad na lang nina Perez, nina Jericho Cruz, minsan maalat yan sila mga kabrods. Kaya ito sa SMB, syempre gusto rin nilang i-risk yung pera nila para lang makakuha si Mikey Williams dahil alam din naman natin na worth it din naman ito. Alam din naman natin si Mikey Williams kaya magbuhat ng kuponan kung saan binigyan ba naman niya ng 2 kampeonato rin ng TNT Tropang Giga bago ito umalis. Tapos finals MVP pa siya nung 2 kampeonato na yun. Kaya makikita mo doon mga kabros na ito pong si Mikey Williams, kahit na may attitude dito na nagde-demand ng sahod, kahit may attitude dito na gusto niya yung sahod niya parang pang-import na, mga kabros, worth it din naman dahil nabibigyan niya ng championship yung isang kupunan. Kaya dito sa SMB, kayang-kaya niyang bigyan ng championship na ito. Nakapag-champion nga ang SMB nang wala siya. Paano pa ngayon kung nandyan siya, mga kabrods, si Mikey Williams? Kaya para sa SMB, pinag-aaralan, pinag-iisipan nila kung worth it ba na makuha nila si Mikey Williams dahil nakikita nga nila para sa SMB na another championship na naman ito para sa kanila nang makuha nila at makukuha pa nila si Mikey Williams mga kabrods. Sabi nga may mga pahiwatig at text na nga rin daw ito pang si Mikey Williams sa SMB dito kay Chris Ross dahil gusto na rin niya makawala dun sa Converge dahil mukhang iipitin na naman siya katulad ng ginawa ng TNT sa kanya. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods. Mikey Williams to San Miguel Beermen. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Justin Chua. Ang player ngayon ng Blackwater Bossing, pero ito na nga mga bro, ayon sa mga reports and rumors natin, nasa trading blocks. Ito pong si Justin Chua. Naghihintay lang na maayos ng offer ang Blackwater dahil gusto nga nilang kumuha ng panibagong big man. Dahil after ng rookie draft na ito mga kabrods, ang dami nga nagsilakasang team. Kaya ito pong Blackwater, gusto nila mag-rebuild ng lineup. Pero ito, ang Barangay Nebra San Miguel ang nakatingin
dito kay Justin Chua. 6'6" ito. Alam din naman natin kakakuha lang ng Ginebra kay Norbert Torres. Tapos meron din silang 6'6" na rookie na si Barasi Jr., si Mario Barasi, mga kabrods. Ay kulang nga daw iyon. Pero ito pang si Justin Chua kasi mga bros, veterano na ito, parang Norbert Torres, pero mas maganda dito. Mas magaling ito. Ito kay Norbert, mga kabrods. Yes, 2-time PBA champion ito. Dating player pala ito ng SMB. 36 years old na rin. 6'6", kasing height din ni Norbert Torres. Pero ito mga kabrods, ang maganda kay Justin Chua ay sharp shooter na big man. Yes, yan ang kagandahan sa kanya. Although may shooting din si Torres, pero itong si Justin Chua, mga kabrods, mas reliable na big man ito. Mas okay na big man, mas okay sa triangle offense ni Coach Tim Cone, and matigas-tigas din na big. Yes, yan, PBA Defensive Player of the Year pa ito dati noong 2020, mga kabrods. Noong nasa Phoenix Fuel Masters pa ito. Bruin yan, maski sa depensa, maaasahan mo. Ito pong si Justin Chua, all defensive team din ito ng PBA dati sa 2020. Kaya hindi lang pang scoring ito, pang depensa pa. Dahil grabe rin kasi kung depensa ito, maski import nga, hirap dito kay Justin Chua. Lalong-lalo na ngayon. Governor's Cup na tayo, mga kabrods. Pwede mo ito maging import stopper kahit lang din naman niya yung limit ng import ngayon na 6'6". So maganda ito para sa barangay Ginebra San Miguel. Alam din natin ang Ginebra, alam ko kulang pa yan yung Norbert Torres na kinuha nila. Tapos meron silang Mario Barasi Jr. na rookie rin na 6'6", pero kailangan pa nila i-develop kasi yung rookie na yon. Kaya kailangan nila ng katuwang din kay Japet Aguilar. So kung gugustuhin mong ganun pa rin yung mga big man mo, mga Torres and Barasi, medyo kulang talaga yan sa height ng Ginebra. Dahil 6'9", si Japet na naman yung pinakamalaki dyan. Tapos ang kalaban mo lagi, Junmar Faro, 6'10", 6'11" ng height. So kailangan mo rin ng mga katulong na katulad ni Justin Chua. 6'6", yes, mga kabrods. Hindi man kasing laki ni Junmar ito, pero makakatulong ito sa depensa para sa barangay Ginebra San Miguel. Yes, mga kabrods, malapad-lapad si Justin Chua, hindi lang naman pang depensa, pang scoring rin. Kaya ito, two-way player. Maganda ito para sa barangay Ginebra San Miguel dahil lang Blackwater bossing ay madali na lang makuha itong si Justin Chua dahil farm team pa rin ang Blackwater hanggang ngayon. Alam ko for sale din ito katulad ng Terra Firma, kaya yung Pure Blends pumasok na, di ba? Kaya ito pong si Justin Chua, mga kabrods, malaking tulong ito para sa barangay Ginebra San Miguel. Di naman natin sinasabi na kailangan talagang kunin ito ng Ginebra, pero mga kabrods, kung gugustuhin nilang manalo ulit ng kampyonato, kailangan ayusin nila yung big man department nila. Dahil sabi nga ng mga Ginebra fans, kulang pa yan. Torres tapos Barasi Jr. na kinuha nilang bagong bigs, kulang pa talaga yan sa height ng Ginebra, mga kabrods. Kaya kung gugustuhin mo, magdagdag ka ulit ng big man na katulad ni Justin Chua. Pagdating rin sa scoring, sa depensa, maaasahan mo, lalong-lalo na't umalis pa dito si Jamie Malonzo. Kaya ikaw, mga kabrods, sa lahat po ng mga barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba, ito po bang si Justin Chua ay babagay ba sa sistema ni Coach Tim Cone? Babagay ba sa barangay Ginebra San Miguel na makapag-champion ulit? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga bros. Isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga bros. This is Gangs Basketball. Yun lang. I'm out.